Good day, everyone. Today, I will be discussing our topic in physics, which is coupling. First, let us understand what coupling is. Coupling refers to the interaction between two or more systems. Ibig sabihin, may connection o relasyon sa pagitan ng mga system na ito. Because of this connection, energy, signals, or motion can transfer from one system to another. Kapag may coupling, ang isang system ay nakaaapekto sa behavior ng ibang system. In simple terms, kapag gumalaw o nagbago ang isang system, maaaring maapektuhan din ang kabilang system dahil magkaugnay sila. For example, imagine two pendulums that are connected by a spring. Kapag gumalaw ang isang pendulum, ang movement nito ay maipapasa sa kabilang pendulum through the spring. This is an example of coupled systems because their motions influence each other. Coupling can happen in different areas of physics, halimbawa sa mechanical systems, sa electric circuits, at kahit sa waves. In electric systems, components can be coupled so that energy or signals can move between circuits. Another interesting effect of coupling is synchronization. Ibig sabihin, dahil sa interaction ng dalawang system, minsan nagiging sabay o pareho ang galaw nila. This happens because they continuously influence each other through the connection. Understanding coupling is important because it helps scientists and engineers design machines and devices more effectively. Halimbawa, ginagamit ito sa communication systems, transformers, and other technologies where the transfer of energy or signals is needed. There's four types of coupling. First is the mechanical coupling. Two mechanical systems are connected so motion or force is transferred between them. Mechanical coupling happens when two mechanical parts or machines are connected so that motion or force can pass from one to another. In simple words, kapag gumalaw ang isang bahagi, gagalaw din ang isa dahil magkadugtong sila. Example is a car engine and wheels. The engine produces motion and through mechanical coupling like shafts and gears, the motion is transferred to the wheels so the car can move. Another example is fan. The motor turns and because it is connected to the fan blades, the blades also rotate. Electrical coupling is when electrical energy or signals move from one electrical circuit to another. This usually happens through components like capacitors, resistors, or transformers. In simple words, pinapasa nito ang electrical signal para makapag-ugnayan o maka-work ng sabay ng mga circuits. So the most common example is the audio systems. The sound signal from a microphone moves through different circuits like amplifiers and speakers, using electrical coupling so the sounds become louder. So another example is a radio where signal move between circuits to produce sounds. Ang magnetic coupling ay ang pagkikipag-ugnayan ng dalawang circuit gamit ang magnetic field. Nangyari ito kapag ang isang coil ay nakakaapekto sa isa pang coil kahit walang direktang koneksyon sa pamagitan nila. Halimbawa nito, ang transformer. Sa transformer, ang kuryente sa unang coil ay lumikha ng magnetic field at ang field na ito ay naglilipat ng enerhiya papunta sa ikalawang coil. Dahil dito naipapasa ang enerhiya kahit hindi direktang nagkadikit ang mga coil. Nangyayari kapag dalawa o higit pang alon ay nagkaroon ng interaction o nagkakaapekto sa isa-isa. Kapag na-interact ang mga alon, pwedeng mangyari ang
apat na posibleng mangyari pag nag-interact ang mga alon. First, magbago ang amplitude. Maaaring lumakas o humina ang taas ng alon. Second, magbago ang frequency. Maaaring bumilis o bumagal ang pag-ulit ng alon. Third, magbago ang direksyon. Maaaring mag-iba ang direksyon ng pangalawang alon. Pang-apat, maglipat ng energy. Maaaring lumipat ang enerhiya. Magnetic coupling. Ang magnetic coupling ay isang paraan kung paano nalilipat ang electrical energy mula sa isang circuit papunta sa isa pang circuit gamit ang magnetic field kahit walang direktang connection sa pagitan nila. So, for example, sa isang transformer may dalawang coil, primary coil at secondary coil. Kapag may dumadaloy na altering current sa primary coil, lumilikha ito ng pagbabagong magnetic field. Ang magnetic field na ito ay dumadaan sa core ng transfer at umaabot sa secondary coil. Dahil nagbabago ang magnetic field, nagkakaroon ng voltahe sa secondary coil. Dahil dito nalilipat ang electrical energy mula sa unang circuit papunta sa pangalawang circuit na walang direktang connection. Electrical coupling. Ang electrical coupling ay isang paraan ng paglipat ng electrical signal mula sa isang circuit papunta sa isa pang circuit sa pamamagitan ng direktang electrical connection. Halimbawa sa sound system. Sa isang sound system, ang audio signal mula sa microphone ay ipinapadala papunta sa amplifier at pagkatapos ay sa speaker. Ganito ang nangyayari. Ang microphone ay gumagawa ng audio signal. Ang signal na ito ay direktang dumaan sa wire papunta sa amplifier. Ang amplifier ay pinapalakas ang signal. Pagkatapos, ipinapadala ang mas malakas na signal sa speaker na nag-convert nito pabalik sa tunog. Mechanical coupling, gears and shaft connect moving parts and machines. So, ang mechanical coupling is mo siya sumpay sa mga galihok sa isa ka makina and ginagamit ang mga gear o shaft aron madala ang enerhiya o lihok gikan sa isa ka parte padulong sa lain nga parts. Signal coupling. Wireless device transfer signals between components. Mao ni siya ang paagi sa pagpasa og impormasyon o signals tali sa duha ka device nga dili kinahanglan og wire. So example ani paggamit og Bluetooth or Wi-Fi para mag-connect ang imong cellphone og ang isa ka speaker or computer. Efficient energy transfer between systems. This advantage means that coupling allows energy or power to move efficiently from one system or component to another without significant loss. For example, ito ay sa electric motor at generator. Kapag ang motor ay nakakabit sa generator gamit ang coupling, ang enerhiya mula sa motor ay direktang na ipapasa sa generator upang makagawa ng kuryente ng mas mahusay. Coordinated motion of connected parts. Coupling helps different parts of a system move together in a synchronized or coordinated way. This ensures that the component operate properly and maintain balance during operation. For example, ito ay engine ng sasakyan at ang transmission system. Kapag gumalaw ang makina, ang galaw na ito ay naipapasa sa transmission sa pamamagitan ng coupling upang sabay-sabay gumalaw ang mga bahagi at umandar ang sasakyan. One of the advantages of coupling is signal communication between devices. Ibig sabihin, nakakatulong ang coupling para makapag-transfer ng signal ang isang device papunta sa ibang devices so they can work together properly. Dahil dito, mas naging maayos ang connection ng mga electronic components.
Another advantage is that uncoupling is widely used in engineering, electronics, and scientific applications. Ginagamit ito sa maraming technologies because it helps signals from one component to another efficiently. For example, sa isang sound system, the signal from the microphone goes to the amplifier, and then papunta siya sa speaker. Because of coupling, the sound signal is transferred properly, kaya malinaw na naririnig ng mga audience ang mga nagsasalita. So now for the conclusion, we have now determined how the coupling system interact to transfer energy, motion, or signal, helping create machines, electronics, and communication devices.